Napansin nyo ba mga mahal kong kapwa sinyo na kahit gaano pa karami ang tulog ninyo, paggising ninyo ay parang binugbog pa rin kayo? Yung tipong pakiramdam nyo hindi sapat ang 7, 8 oras na tulog? Parang lagi may mabigat na nakasabi sa katawan ninyo. Hirap na hirap gumalaw at wala nang gana sa mga dating kinagigiliwan ninyong gawain. Yung tipong kahit gustong-gusto nyo pang makipaglaro sa mga apo o magdilig ng halaman sa hardin, hindi na kaya ng katawan ninyo. Hindi ba nakakapanghina isipin na tila ba naging bahagi na lang ng pagtanda ang laging pagiging pagod? Pero ito ang isang lihim na marahil ay hindi ninyo pa alam. Ang labis na pagkapagod, kahit na nakakatulog ka naman, ay hindi lang basta bahagi ng pagtanda. Mayroon itong mga tunay na dahilan, mga bagay na madalas nating hindi napapansin o hindi ganong binibigyan ng pansin. Hindi ito normal na maging laging pagod, hindi ito isang obligasyon sa pagtanda. May mga tunay na paliwanag kung bakit nangyayari ito sa maraming katulad natin. At ang magandang balita ay may magagawa tayo tungkol dito. Sa videong ito, aalamin natin ang 8 totoong dahilan kung bakit karamihan sa mga matatanda ay laging pagod kahit sapat naman ang kanilang tulog. Tatalakayin natin ang bawat isa mula sa pinakasimple hanggang sa medyo komplikado at bibigyan ko kayo ng mga simpleng payo na pwede ninyong simulan kaagad. At pakiusap, manood kayo hanggang sa huli dahil mayroong isang bagay na siguradong makakapagulat sa inyo na pwedeng magpabago ng inyong pananaw at nararamdaman. Kaya't simulan na natin ang paglalakbay na ito patungo sa mas masigla at mas buhay na kayo. Ang unang dahilan kung bakit marami sa atin ang laging pagod kahit sapat naman ang tulog ay ang simpleng kakulangan sa tubig o dehydration. Madalas nating binabalewala ito, hindi ba? Lalo na kapag tumatanda tayo, tila nababawasan ang pagkauhaw kaya mas nakakalimutan nating uminom ng sapat na tubig. Nasanay na tayo sa pag-inom lang kapag talagang uhaw na uhaw pero sa puntong iyon, dehydrated na pala tayo. Ang ating katawan, mga kaibigan, ay halos 60% tubig. Kailangan ng bawat selula, bawat organ at bawat proseso sa ating katawan ang sapat na tubig para gumana ng maayos. Kapag kulang tayo sa tubig, bumabagal ang ating metabolismo, nahihirapan ang puso nating magbomba ng dugo at nababawasan ang daloy ng oxygen sa ating utak. Ang resulta, feeling lethargic, mabagal mag-isip, at labis na pagod. Bukod pa rito, sa mainit na klima ng Pilipinas, mas mabilis tayong mawalan ng tubig dahil sa pawis. Kaya kung hindi natin ito papalitan agad, mabilis tayong manghihina. Hindi lang tubig ang pwede nating inumin. Pwede ring buko juice, sabaw ng gulay, o kahit nga ang mga prutas na sagana sa tubig tulad ng pakwan at melon. Ang importante ay patuloy tayong nagpapalit ng nawawalang likido sa ating katawan. Subukan ninyong uminom ng 1 basong tubig paggising at pagkatapos ay unti-untiin sa buong araw. Hindi kailangan ng maramihan ng sabay-sabay, kahit pa unti-unti lang, basta tuloy-tuloy. Mas makakabuti rin kung may laging nakalagay na baso ng tubig sa tabi ninyo para laging may paalala na uminom. Pangalawang malaking dahilan ng pagkapagod ay ang ating kinakain o mas partikular ang kakulangan sa tamang nutrisyon. Marami sa atin habang tumatanda ay nagiging mas selective sa pagkain. Minsan dahil sa problema sa ngipin, minsan dahil sa kawalan ng gana, o minsan naman ay dahil sa nakasanayan na lang. Pero ang ating katawan ay parang isang makina na nangangailangan ng tamang gasolina para gumana ng maayos. Kung puro processed food, matamis at mamantika ang kinakain natin, o kaya naman ay puro kanin at konting ulam, nawawalan tayo ng essential vitamins, minerals at nutrients na kailangan para makagawa ng enerhiya. Halimbawa, ang iron na makikita sa karne, leafy green vegetables tulad ng malunggay ay mahalaga para sa pagdadala ng oxygen sa ating katawan. Kapag kulang sa iron, nagiging anemic at madaling mapagod. Ganon din ang vitamin B complex na makikita sa buong butil tulad ng brown rice, isda at itlog na mahalaga para sa pagpapalit ng pagkain sa enerhiya. Ang ating mga lola at lolo noon ay mas masigla, hindi ba? Kadalasan, dahil mas natural ang kanilang kinakain, mas kumakain sila ng gulay at prutas na galing mismo sa bakuran. Ang solusyon dito ay unti-unting dagdagan ang mga nutrient-rich foods sa ating diet.
Subukan nating magdagdag ng mas maraming gulay sa bawat ulam, kahit simpleng pinakbet, sinigang na may maraming labanos at kangkong, o kaya adobo na may dahon ng malunggay. Dagdagan din natin ang pagkain ng prutas tulad ng saging, mangga at papaya. Mahalaga rin ang sapat na protina mula sa isda tulad ng tilapia, bangus o lean cuts ng manok para mapanatili ang ating kalamnan na siyang sumusuporta sa ating lakas. Hindi kailangan na maging komplikado. Ang pagbabalik sa mga simpleng, sariwang pagkain ay malaking tulong sa pagpapalakas ng ating enerhiya. At ang pangatlo naman ay ang kawalan ng sapat na pisikal na aktibidad. Marahil iniisip ninyo, paano naman ako magiging masigla kung pagod na nga ako at ayaw na gumalaw? Ang totoo, kapag mas konti ang galaw natin, mas lalong bumababa ang ating enerhiya. Parang isang gulong na hindi ginagamit, kinakalawang at lalong humihirap paikutin. Ang regular na paggalaw ay nagpapalakas sa ating puso, nagpapaganda ng daloy ng dugo, at nagpapataas ng produksyon ng enerhiya sa ating katawan. Hindi naman kailangan na magbuhat ng mabibigat o mag-jogging sa umaga. Sapat na ang simpleng paglalakad sa paligid ng bahay, pag-aalaga ng halaman, o kahit paglilinis ng bahay. Ang regular na paggalaw ay nakatulong din sa masarap na tulog sa gabi, na siya magbibigay sa atin ng mas maraming enerhiya sa umaga. Kung hirap kayo maglakad, subukan ang mga simpleng stretching exercises habang nakaupo o nakahiga. Mayroong napakaraming video sa YouTube na pwede ninyong gayahin na ginawa para sa mga seniors. Ang mahalaga ay ang consistency. Kahit 10 minuto lang sa isang araw, mas maganda na yun kaysa sa wala. Kung wala naman kayong sakit o kondisyon na nagbabawal sa inyo na maglakad, subukan niyo maglakad ng mga 15-30 minuto 3 beses sa isang linggo. Makikita ninyo ang malaking pagbabago sa inyong pakiramdam. Ang bawat hakbang ay isang investment sa inyong kalusugan at enerhiya. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig, tamang pagkain at paggalaw, dumako naman tayo sa susunod na dahilan na madalas nating hindi napapansin. Ang pang-apat na dahilan na malaki ang epekto sa ating enerhiya ay ang matinding stress at pag-aalala. Sa pagtanda, hindi nawawala ang mga problema at pinagkakaabalahan, hindi ba? May mga alalahanin tungkol sa kalusugan, sa pinansyal, sa mga anak at sa mga apo. Kung minsan, naisip natin na bahagi na lang ng buhay ang pagkabalisa at hindi natin namamalayan na ang patuloy na stress ay naubos ang ating enerhiya. Ang ating utak ay patuloy na nagtatrabaho, napaplano, nag-iisip ng solusyon sa mga problema kahit na nakahiga na tayo o nakatulog. Ito ang dahilan kung bakit kahit nakatulog ka ng mahabang oras, pagising mo ay parang hindi ka nakapagpahinga. Ang cortisol, isang stress hormone, ay tumataas kapag tayo ay stressed. At ito ay nakakapagpabago sa ating sleep cycle, nagpapahirap sa pagtulog na malalim at napapababa ng ating immune system. Ito ay isang vicious cycle. Stress causes fatigue and fatigue causes more stress. Kaya mahalaga na bigyan natin ng pansin ang ating mental at emotional well-being. Ano ang pwede natin gawin? Una, subukan ng mindfulness o pagiging aware sa kasalukuyan. Sa halip na mag-isip ng mga problema, mag-focus sa mga bagay na ginagawa ninyo sa ngayon, tulad ng pagtikim sa pagkain, pagdinig sa tunog ng ibon o pagdama sa sikat ng araw. Mahalaga rin ang pagdarasal kung kayo ay relihiyoso. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip. Kung meron kayong pinagkakatiwalaan, kausapin ninyo sila tungkol sa inyong mga alalahanin. Huwag din niyong solohin. Ang paggawa ng mga simpleng hobbies na nagbibigay ng kaligayahan tulad ng pagbabasa, paglilipat ng bulaklak o panonood ng pelikula ay nakakatulong din para malayo ang isip sa stress. Tandaan, hindi lang katawan na napapagod, ang isip din. Ang 5 naman ay ang epekto na ilang gamot. Sa pagtanda, karamihan sa atin ay umiinom na ng maintenance medicines para sa iba't ibang kondisyon tulad ng high blood pressure, diabetes, arthritis o cholesterol. Mahalaga ang mga gamot na ito para sa ating kalusugan, pero may ilang gamot na ang side effect ay pagkapagod o pagkaantok. Halimbawa, ang ilang gamot sa alta presyon, antihistamines para sa allergy o kahit pa na ang ilang gamot sa pananakit ay maaring magdulot ng pagkapagod.
Minsan, hindi natin ito naisip na galing pala sa gamot. Akala natin ay normal na pagod lang. Kaya't kung uminom kayo ng maraming gamot at nakakaramdam kayo ng labis na pagod, mahalaga na kausapin ninyo ang inyong doktor. Huwag ninyong ititigil ang inyong gamot nang walang pahintulot ng doktor. Ang doktor ang nakakaalam kung merong alternatibong gamot o kung pwedeng baguhin ang dosage o ang oras ng pag-inom ng gamot para mabawasan ang side effect ng pagkapagod. Ang komunikasyon sa inyong doktor ay susi. Ilatag ninyo lahat ng gamot na iniinom ninyo, pati na ang mga supplements na iniinom ninyo para makita niya kung mayroong conflict o kung alin ang nagdudulot ng pagkapagod. Minsan, ang simpleng pagbabago lang sa oras ng pag-inom ng gamot ay malaking ginhawa na ang idudulot. Yung at ang pang-anim na dahilan na madalas hindi rin napapansin ay ang pagkakaroon ng sleep disorders tulad ng sleep apnea. Marami matatanda ang mayroon nito at hindi nila alam. Ang sleep apnea ay isang kondisyon kung saan humihinto ang paghinga ng isang tao ng ilang beses sa gabi habang natutulog. Ito ay kadalasang sinasamahan ng malakas na hilik. Ang bawat paghinto sa paghinga ay nagpapagising sa utak para bumalik sa paghinga, kahit na hindi ka naman nagigising ng buo o naalala mo na nagising ka. Dahil dito, hindi ka nakakakuha ng malalim at restorative na tulog kahit gaano pa karaming oras ang ipinipikit mo. Kaya, kahit natulog ka ng 8 oras, parang hindi ka pa rin nakapagpahinga. Ang mga sintomas nito ay malakas na hilik, paggising na may pakiramdam na pagod, pagkaantok sa umaga, sakit ng ulo paggising, at hirap mag-concentrate. Kung mayroon kayong ganitong sintomas, o kung mayroon kayong kasama sa bahay na nagsasabing malakas kayong humilik at humihinto ang inyong paghinga, mahalaga na kumonsulta kayo sa doktor. May mga test na pwedeng gawin para malaman kung mayroon kayong sleep apnea at may mga treatment din para dito, tulad ng CPAP machine na makakatulong para makakuha kayo ng masarap at malalim na tulog. Ang pagkakita sa problemang ito ay malaking hakbang tungo sa pagbawi ng inyong enerhiya. Ngayon na natalakay na natin ang stress, gamot, at sleep disorders, dumako naman tayo sa huling 2 dahilan na makakatulong sa inyo na maintindihan ang pagkapagod. Pang-7 na dahilan, at ito ay isa sa mga pinakamahalagang bigyan ng pansin, ay ang pagkakaroon ng mga hindi pa naitatama o undiagnosed na kondisyon sa kalusugan. Maraming sakit na ang pangunahing sintomas ay matinding pagkapagod. Hindi ito normal na pagod lang, kundi isang senyales na may mali sa loob ng ating katawan. Halimbawa, ang anemia o kakulangan sa dugo, kung saan kulang sa iron ang ating katawan, ay nagiging sanhi ng matinding pagkapagod, panghihina at pangumutla. Dahil ang iron ay mahalaga sa pagdadala ng oxygen sa bawat selula ng ating katawan, ang kakulangan nito ay nagpapabagal sa lahat ng proseso. Isa pa ay ang hypothyroidism, isang kondisyon kung saan ang thyroid gland, isang maliit na glandula sa leeg, ay hindi nakakagawa ng sapat na thyroid hormones. Ang mga hormones na ito ay responsable sa pagkontrol ng ating metabolismo. Kapag mababa ang thyroid hormones, bumabagal ang metabolismo na nagreresulta sa pagkapagod, pagtaas ng timbang, pagiging ginuwin at panunuyo ng balat. Ang diabetes, lalo na kung hindi kontrolado, ay pwede rin magdulot ng pagkapagod dahil sa fluctuating levels ng asukal sa dugo. Ang mga problema sa puso tulad ng congestive heart failure ay napapahirap din sa puso na magbumba ng dugo sa buong katawan na nagiging sanhi ng fatigue. Kung matagal na kayong nakakaramdam ng matinding pagkapagod kasama ang iba pang sintomas tulad ng pagbaba ng timbang na hindi may paliwanag, pananakit ng katawan, lagnat o pagbabago sa pagdumi, mahalaga na kumonsulta kayo sa doktor para mapatingin. Ang maagang pagtukoy at paggamot sa mga kondisyong ito ay susi para maibalik ang inyong enerhiya at sigla sa buhay. Hindi dapat balewalain ang ganitong klaseng pagod. At pang-8 ang huling dahilan na madalas ay hindi natin iniugnay sa pisikal na pagkapagod ay ang social isolation o kawalan ng koneksyon sa ibang tao at kawalan ng pakiramdam ng layunin sa buhay. Habang tumatanda tayo, minsan nawawala ang ating social circle. Ang mga kaibigan ay lumilipat o nawawala, ang mga anak ay abala na sa sariling pamilya, at kung minsan, pakiramdam natin ay nag-iisa tayo.
Ang pakiramdam ng kalungkutan at kawalan ng koneksyon ay maaring magdulot ng depresyon na ang pangunahing sintomas ay labis na pagkapagod, kawalan ng gana at kawalan ng enerhiya. Ang pakiramdam na wala ng silbi o wala ng layunin sa buhay ay napapababa ng ating kalooban at nagpapahina ng ating katawan. Ang ating isip at katawan ay konektado at kapag malungkot ang isip, madalas ay sumasama rin ang pakiramdam ng katawan. Kaya mahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kung mayroon kayong mga apo, spend time with them. Magkwento kayo, maglaro, yunibi sa buhay. Mag-volunteer sa inyong simbahan o sa inyong komunidad. Sumali sa mga activities ng senior citizens sa inyong lugar. Ang paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa inyo ng pakiramdam ng layunin, tulad ng pagtuturo sa mga bata, pag-aalaga ng halaman, o paggawa ng simpleng crafts, ay malaking tulong sa pagpapanatili ng inyong mental at pisikal na kalusugan. Ang pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa iba ay nagbibigay ng bagong sigla sa buhay. Ang pagkakaroon ng purpose at ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay nagbibigay ng inspirasyon para bumangon at maging masigla araw-araw. Kaya't mga kaibigan, narito ang 8 tunay na dahilan kung bakit marami sa ating mga matatanda ang laging pagod kahit sapat naman ang tulog. Kakulangan sa tubig, hindi tamang nutrisyon, kakulangan sa paggalaw ng katawan, labis na stress, epekto ng ilang gamot, sleep disorders tulad ng sleep apnea, mga hindi pa naitatamang kondisyon sa kalusugan, at ang social isolation o kawalan ng layunin. Marahil ay napapansin ninyo na ang bawat isa ay mayroong kinalaman sa isa't isa at ang pagresolba sa isa ay makakatulong sa iba. Tandaan, hindi ito katapusan ng mundo. Hindi normal na maging laging pagod at hindi ito isang obligasyon sa pagtanda. Ang bawat isa sa mga nabanggit nating dahilan ay may solusyon. At ang pinakamahalaga ay ang pagkuha ng impormasyon at ang paggawa ng simpleng hakbang. Hindi kailangan na gawin lahat ng sabay-sabay. Kahit paunti-unti, ang maliliit na pagbabago ay malaking ginhawa ang maidudulot sa inyong kalusugan at kaligayahan. Simulan ninyo sa isa na sa tingin ninyo ay pinakamadaling simulan. Siguro ay ang pag-inom ng mas maraming tubig o ang paglalakad ng ilang minuto bawat araw. Ang mahalaga ay ang consistency at ang pananampalataya sa inyong kakayahan na maging mas masigla. Ano sa tingin ninyo ang pinakamatinding dahilan ng pagod ninyo? O meron ba kayong sariling karanasan na gusto ninyong ibahagi? O mga tips na nakatulong sa inyo? Mangyaring i-share nyo naman sa comment section sa ibaba para makatulong din sa ating kapwa. Ang inyong mga kwento at payo ay malaking inspirasyon para sa ating lahat. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang videong ito at may natutunan kayo, paki-like po at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang payo at kaalaman na makakatulong sa atin na mamuhay ng mas masaya at masigla sa ating gintong edad. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin para makagawa pa ng mas maraming helpful content para sa inyo. Huwag tayong susuko sa paghahanap ng paraan para maging masigla. Patuloy tayong mamuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood.